Dito sa mundo ng crypto, alam natin kung gaano makapangyarihan ang narrative na ETF approval. Mula po sa mga Bitcoin ETF hanggang sa mga Ethereum ETF, bawat announcement ay parang spark na nagpapabilis sa market sentiment at nag-i-invite ng bagong kapital. Kaya nung lumabas ang plano po ng CoinShares na maglabas ng Solana Staking ETF, isang XRP ETF at isang Litecoin ETF, marami pong analyst ang nag-isip na baka ito na ang susunod na wave ng institutional entry. Pero sa isang unexpected na twist, bigla pong nagbago lahat. Ang CoinShares mismo ang umatras sa lahat ng kanilang filings. Ito ang dahilan kung bakit maraming traders at investors ang napaisip. Ano ang ibig sabihin nito sa crypto market? Ito ba ay isang warning sign o strategic move? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit biglang umatras ang CoinShares sa tatlong ETF na ito. Ayan, ang unang dapat po nating maintindihan ay hindi ito simpleng cancel kasi walang kwenta ang ideya. Gumamit po ang CoinShares ng Form RW. Ibig sabihin talagang wini-withdraw nila ang kanilang filings voluntarily bago pa magkaroon ng kahit anong sale o trading ng shares. Wala pang kahit isang investor na nakabili. Walang trade, walang official transaction. Sa madaling salita, hindi po sila pinigilan ng SEC dahil sa violation. Sila po mismo ang nagdesisyon. Dito pumapasok ang mindset ng isang professional market player. Kapag alam mong hindi pa pabor ang environment sa product na gusto mong i-launch, hindi mo ito ipupush o hindi mo ipupush ang deal. Ang CoinShares ay alam po nila ang cost of capital. Hindi po basta-basta magpapakawala ng ETF sa isang market na overcrowded at sobrang regulated kung ang timeline at saka demand ay hindi po fit para mag-deliver ng returns. Kung pinili po nila, malamang mauuwi lang, kung pinilit po nila, malamang ay mauuwi lamang po sa minimal adoption at mahinang performance. At sa crypto ETF niche, ang mahinang launching ay halos katumbas po yan ng death sentence. Ang Solana Staking ETF ay may pinaka-progressive sa mechanics sa tatlo. Kung ma-approve, magbibigay po ito ng institutional exposure sa staking yield nang hindi kailangang humawak ng token mismo. Pero dito rin pumasok ang pinakamalaking problema, yung staking model mismo. Ang SEC ay notoriously skeptical po sa staking products. Kaya kahit malaki po ang potensyal, sobrang high risk ang approval pathway nito. Kaya instead na maghintay at mag-burn ng more resources, umatras na lang ang CoinShares. Ano naman ang impact nito kay Solana, XRP at sa mga Litecoin holders? Ayan, si Solana, XRP at Litecoin holders. Ayan. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na bad news po ito. Pero kung titignan mo ang mas malalim, ito ay strategic pause. Hindi po ito final defeat. Para sa mga holders, tandaan po natin na ang ETF ay parang megaphone. Pinapalaki po nito ang narrative, binubuksan nito ang pinto para sa institutional participation at nagdadala ito ng bagong liquidity. Kapag nawalan ka ng megaphone, hindi ibig sabihin na wala ka ng boses. Ibig sabihin lang na mas maliit ang speaker ngayon. Para kay Solana, hindi po humina ang kanyang network. Naglabas pa rin ito ng staggering volume sa DeFi
gaming at saka NFT activity. Ang tanging nawawala ay bagong investment vehicle na mag-i-expose sa kanya kahit yung mga conservative institutions. Kung ikaw ay trader na naghahanap po ng acceleration, hindi mo ito makikita sa short term. Pero kung ikaw ay holder na tumitingin po sa long horizon, wala namang nagbabago sa fundamentals ni Solana. Si XRP naman ay may interesting na case. Kung maaalala mo, ang narrative po niya ay payment rail for institutional finance. Kapag nabigyan po ng ETF, para itong validation sa traditional finance na yes, XRP is investable infrastructure. Pero dahil nag-pullback po ang filing, bumalik sa quiet mode ang narrative. Kung ikaw po ay isang XRP loyalist, hindi ito rason para magpanik. Ngunit ito ay signal na dapat po nating bantayan ang regulatory climate. Ang nakakatakot po dito ay hindi ang withdrawals, hindi po mismo ang withdrawal, kundi ang implication na baka hindi pa ready ang market para i-structure si XRP bilang investable asset sa ETF format. Pagdating naman po kay Litecoin, ay siya naman ang pinaka-silent sa tatlo. Matagal na itong tinatawag na digital silver, pero ang kanyang narrative ay stagnant. Walang malakas na DeFi ecosystem, walang bagong disruptive tech, mahina ang kanyang institutional hunger. Kaya kung iisipin mo, ang Litecoin ETF ay parang puntong nagmumula sa eksperimento kaysa necessity. Kung na-approve man, malamang hindi rin agresibo ang demand. Kaya natural lamang po na kasama ito sa withdrawals. Ano naman po ang papel ng competition sa crypto ETF market ngayon? Isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit umatras ang Coinbase ay ang competitive pressure. Hindi na ito 2021 o 2020 or 2021 kung saan konti pa lang ang naglalaban. Ngayon sobrang dami na po, katulad ng nangyari sa Bitcoin ETF. Kapag sabay-sabay pumasok ang mga issuers, nagkakasapawan sa fee wars at saka branding battles. Hindi po sustainable ang maging mediocre ETF provider. Kung hindi ka po BlackRock tier o Fidelity tier, malulunod ka. Mas lalo pa ngayon dahil may mga issuer na aggressive sa Solana at XRP tulad po ng Franklin Templeton na nag-file ng final Solana ETF registration pagkatapos po ng momentum sa XRP ETF. Ito ay mensahe na ang battlefield ay dominated po ng mga heavyweights or mga bigatin. At si CoinShares, kahit reputable, ay hindi pa nagsisettle sa risk nilang pumasok ng mali ang timing. Para po sa mga traders, ang nangyayari pong ito ay sobrang mahalagang indicator ng direksyon. Kapag ang mga mid-level issuers ay umaatras habang ang mga malalaking institutions ay umaabante, ibig sabihin ay nagkakaroon po ng consolidation effect. At sa consolidation na yan, kadalasan ay may turning point. Maaring bull, maaring bear, depende po kung sino ang magtatagumpay sa narrative. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa totoo lang ay hindi naman po nakakagulat. Ang crypto ETF market ay parang chess. Kung titira ka ng mali, checkmate agad. Ang ginawa po ng CoinShares ay hindi po retreat ng takot, kundi pivot ng strategy. Mas gugustuhin po nilang maghintay ng mas mature na landscape kaysa pumasok sa larangan na dominated po ng malalaking higante at uncertain regulations. Para po sa atin na nasa market, ang takeaway po rito ay simple. Huwag po tayong masyadong emotionally attached sa mga announcements. Ang tunay po na value ay nasa long-term fundamentals. Ang Solana ecosystem ay ang Solana ecosystem at ang infrastructure ni XRP at ang
store of value ni Litecoin bilang alternative ay mga ETF accelerators. Hindi po sila engine. Kapag na-delay po ang accelerator, hindi ibig sabihin ay patay na ang makina. Ang ibig sabihin lang ay pinapainit pa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.